Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang pag-courtesy call ni VP Inday Sara sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, Eduardo Manalo kahapon. Muling nag-courtesy call si Vice President Sara Duterte sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo kahapon. Narito pong detalye. Alas 3 ng hapon nang dumating si Vice President Sara sa Iglesia ni Cristo Central Office sa lungsod ng Quezon. Kinagawa ng mga lider ng bansa ang pagbisita sa Central Office, panahon man ng eleksyon o hindi, upang magbigay pugay sa mga naitutulong ng Iglesia sa ating lipunan. Matatandaan na halos eksaktong 1 taon ang nakalipas nang ang pangalawang Pangulo ay nag-courtesy call sa Executive Minister, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo. Samantala sa isinagawang pagdalaw kahapon, patuloy niyang kinilala ang mga makabuluhang proyekto ng Iglesia. Kabilang sa mga ito, ang mga paglingap sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng matitinding kahirapan at mga kalamidad. Ang ganitong programa ay hindi lamang matagumpay na naisasagawa ng Iglesia ni Cristo sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, lalo't kapag sumasapit ang buwan ng Oktubre, kung kailan isinasagawa ang worldwide lingap sa mamamayan. Ang isa pa sa mga may tuturing na malaking naitutulong ng Iglesia sa ating lipunan ay ang pagtuturo ukol sa ikapagiging mabuting Pilipino, pagkakaroon ng maayos na pamumuhay at pagiging masunurin sa pamahalaan. Tiwala ang pangalawang Pangulo na patuloy na magiging malakas na katuwang ng pamahalaan ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang proyekto na makatutulong sa ating mga kababayan. Bukod sa pagpupugay at pagpapasalamat ni VP Sara, ay pinaabot din niya ang kanyang mabubuting hangarin para sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Okay, so last year, sabi ng Net25, exactly 1 year ago, nag-courtesy call si VP Sara sa Executive Minister ng Iglesia. Ngayon, inulit na naman niya. Ito ang palatandaan na itong si VP Sara is yung pakikipagkapota, pakikisama, yung bigla niya na gulantang ang lahat nung bigla niyang bisitahin si ex-VP Leni Robredo. So, ano ba ito? May niluluto ba yung dalawa? Bakit bigla niyang binisita? Naging issue. Ang daming nag-react yung pag-visit ni VP Sara kay ex-VP Leni Robredo. Nagalit ang mga dilawan. So, ito ulit. Ano sa tingin nyo? Wise move ba ito? Malayo pa ang 2028. Hindi pa naman sigurado, hindi pa nag-announce na tatakbo. Kaya lang, itong ginagawa niya ito, madalas siyang magbisita sa mga ganyan. It shows her, yung pakikipagkapatao. Kasi may mga iba dyan na sa kanilang lalapit pag may kailangan na. Ako, natutunan ko yan nung nasa serbisyo pa ako. Yung mga stakeholders sa aming lugar, kung saan man ako madistino, ay may data policy na kahit wala kaming kailangang tulong, binibisita ko ang mga local government officials, mga religious and civic leaders. Wala lang, kwentuhan lang, parang courtesy call lang. So, dahil sa palaging pagbisita na ganyan na ginagawa ko noon, pagdating na ng kahit hindi pa ako nagre-request ng tulong, sila nang nagtatanong na, ano bang maitulong namin, sir? Kasi na-establish na yung relationship. Magpunta ako sa mga local leaders o mga business leaders,
ano lang, kwentuhan lang. Kwentuhan. Malaman ko yung kalagayan nila kung mayroon pala silang concern sa AAP, sa Army, ma-actionan ko kagad. So, natutuwa sila. Kaya napansin ko na kahit hindi na kami humihingi ng tulong, sila na ang voluntaryo na tumutulong kasi nga importante yung relationship, importante yan. So, lesson learned ko yun. Kaya marami akong naging kaibigan na mga civilian leaders kahit saan man ako mapunta kasi yun, palaging magbisita. So, ito yung nakikita ko kay VP Sara. Palagi siya nagbibisita. Kasi ngayon, ano naman siya, yung DepEd Secretary ng trabaho niya yun, time-consuming. Tutok siya sa problema sa DepEd. So, naging advantageous na sa kanya ngayon kasi Vice President. Parang wala namang masyadong ginagawang Vice President habang nandiyan ang Presidente. So, marami na siyang time na mag-ikot, magbisita. Okay, so, yun, bisita niya kay ex-VP Lenny, lately doon sa Kalinga, sa Baguio. Ito na, biglang nagbisita sa executive minister ng Iglesia. Nakakatuwa. So, by the time decision comes sa 2028, granting na tatakbo siya, ito na yung malaking puntos na nito kasi lalo na at nandyan si Congressman Dante Marcoleta. Si Congressman Marcoleta, ito yung mukha ng iglesia na nasa politika. Ang daming mga iglesia ni Cristo na pumupuri, kahit hindi iglesia ni Cristo, kahit anong religious affiliation, madami ang pumupuri ngayon kay Congressman Marcoleta sa kanyang prinsipyo, sa kanyang pinaglalaban. Dahil siya lang ang isang tumindig na kongresista sa ginagawang hindi maganda sa Kongreso, lalo na dito kay VP Sara. So, it is a reflection yung closeness ng relationship ng Duterte at ang Iglesia ni Cristo. So, ito na ngayon ang matinding labanan. Not so much ngayong 2025 dahil senatorial lang yan. Sa 2028, granting magbabanggaan ang tatakbo si VP Sara as president. Okay, kandidato rin ng administration, sabihin na lang natin si Speaker Martin Romualdez. So, ang tanong, ano sa tingin nyo? Sino ang i-endorse ng Iglesia ni Cristo? Inday Sara o Martin Romualdez? Yan ang tanong. Okay? So, kayo, lalo na yung mga subscribers ko na Iglesia ni Cristo, ano sa tingin nyo ang mas lamang na i-endorse? So, dati-dati, Marcoses ini-endorse ng Iglesia. Ganon din, Dutertes ini-endorse ng Iglesia. Noong 2016 na vice presidential election, ang in-endorse ng Iglesia si Bongbong Marcos Jr. as vice president. Kaya lang natalo. Itong 2022, dahil magkasama, Uniteam, in-endorse ng Iglesia ang Uniteam. So, ang tanong ngayong 2028, yun na yung malaking deciding, yung pivot point. Kasi, ang laking boto nito. Tama ba yung estimate ko? 5 million members ang Iglesia worldwide na 99% susunod sa guidance ng leadership ng Iglesia. So, plus, nandyan pa, pagdating sa religious votes, siguro sabihin na natin KOJC, KOJC, millions din ang members nito.
Duterte yan. So, meron ng dalawang malaking religious base ang Duterte, si BP Inday Sara, ano? KOGC at saka Iglesia ni Cristo.